Inilabas ni Coach Tim Cone nang nakita sa Gilas, Pilipinas dahilan para ipasok si Japet Aguilar at Mason Amos. Plano sa dalawang nabanggit, inilantad rin ng butihing coach at sinagot din ni Coach Tim Cone ang tanong kung bakit si Mason Amos ang napili niyang isama. Ano nga bang nakita niyang espesyal kay Mason Amos? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang pag-aaral ni Coach Tim Cone sa sitwasyon ng Gilas, nagpasya itong ipasok sa kupunan si Japet Aguilar at Mason Amos. Pasya na lubhang ikinatuwa ng basketball fans sa Pilipinas. Kaya naman ang katanungan, ano ang nakita niya sa pambansang kupunan para gawing 14 na players ang naunang 12 na ayon sa kanya ay pasok na sa 4 na taong programa. Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Excited po kami kasi pumayag po sila Mason Amos at Japet Aguilar na maging pamalit namin sa Gilas. Pinakita kasi sa amin ng unang window na medyo kulang kami sa aming lineup matapos hindi makapaglaro si Junmar, si AJ at si Jamie Malonzo versus Chinese Taipei dahil sa injury po yon. At meron lang po kaming 9 na players at si Japet lang yung pamalit namin para maging 10 kami doon. So yun po yung pahayag ni Coach Tim Cone. Alam niya, tingin ko pinag-isipan talaga ng grupo ni Coach Tim Cone at ng SBP. Actually, SBP po yung naglabas ng pahayag na yan. Yung hakbang po nila talaga, pinag-isipan po nila yan. Yung pagpasok kasi ni Mason Amos at Japet Aguilar, although ando na si Japet sa unang window, malaking bagay po yun. Nakita po nila yung kakulangan sa grupo Isipin nyo yung injuries, hindi talaga masasabi kung kailan tatamaan ng players. So paano kung kasagsagan ng practice nila, yung 10 days practice nila, magka-injury ang isa or dalawang players, di ba? Mahirap po yun. Wala silang pamalit kung hindi nila kinuha yung dalawa. Walang makapagsasabi ng pwedeng mangyari, di ba? So ngayon, dahil andyan si Mason at Japet, medyo kampante na po sila doon. May pamalit na po sila in case na merong mangyari. And of course, wag naman sana, di ba? Matapos makita ni Coach Tim Cone ang kakulangan ng Gilas Pilipinas sa players sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, inilabas naman kagad ng butihing coach ang kanyang plano sa dalawang players na nabanggit. Ano kaya ang plano niya kay Mason at Japet Aguilar? Tutukan po natin si Coach Tim Cone sa report ni Bea Micalier ng GMA News mula sa inilabas na pahayag ng SBP. Kaya ngayon si Japet at Mason magpa-practice na po sila and babiyahe rin po sila kasamang original 12 at handang pumasok kung kinakailangan. Kapag nagkaproblema ang isa sa mga bigs natin, papasok si Japet. Kung meron pa, si Mason ang magpupuno nun. Meaning, sila po yung magpupuno ng butas na iiwan ng sino mang hindi pwedeng maglaro dito sa Gilas, Pilipinas. Malaki po yung role actually ng dalawa, di ba? Ni Japet at ni Mason Amos. Ibig sabihin po kasi niyan, kung ano yung pagdadaan ng routine ng Final 12, ganun din ang pagdadaanan nila pagdating sa practice. Walang duda po yan. Yung bakbakan ng Gilas at Hong Kong kasamang Chinese Taipei, medyo mani-mani lang po yun sa Gilas Pero yung paparating na Olympic qualifying tournament sa July 2 to 7, hindi biro po yun. Kakaharapin nila ang Latvia at Georgia sa Group A. Tapos kung makalusot sila sa Group A, may kakaharapin sila sa Group B. So mahirap talaga kung hindi sila handa pagdating sa Latvia kung saan gaganapin yung Olympic qualifying tournament. And naniniwala tayo na yung pagpasok ni Mason Amos at Japet Aguilar, in case na magkaroon talaga ng injuries, pakikinabangan po sila ni Coach Tim Cone. Walang dudang malinaw na ang magiging role ni Japet at Mason sa grupo ng Gilas Pilipinas na nakatakdang magsama-sama sa loob ng 4 na taong programa sa pamamahala ni Coach Tim Cone. Bukod dyan, tila malinaw na din ang nakita ni Coach Tim Cone kay Mason Amos, dahilan para ipasok niya ito sa kupunan ng Gilas. Ano ang nakikita ni Coach Tim kay Mason Amos? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertas Jr. ng Inquirer mula sa pahayag ng SBP. Si Mason din, dahil sa kanyang kabataan, pwede kasi siya bilang isa sa mga regular sa paglipas ng panahon. Okay, so doon po tayo sa pwede siya bilang isa sa mga regular paglipas ng panahon. Actually, maganda po yung pagkuha ni Coach Tim kay Mason Amos Matangkad siya, may katawan at may tira sa labas. Alala nyo naman siguro yung laban ng Gilas and Lebanon, di ba? Maganda po yung pinakita doon ni Mason Amos. Tingnan natin ang isang clip na to Sa video makikitang ititira ni Dwight Ramos ang bola sa 3-point area. Dwight Ramos open for 3. Sablay. Nakuha ni Kiefer yung bola. For the rebound fall. Si Mason Amos nakapwesto na ngayon sa 3-point area. Ganon din si Jamie Malonzo. Dalawa ang option ni Kiefer, di ba? Si Jamie and of course si Mason. Actually naging 3 kasi pwede rin kay Ray Parks.
Pero ibinato ni Kiefer kay Amos yung bola. to Kiefer. He's on the floor. At agad-agad, konting buwelo lang siya, kumamada si Mason Amos ng 3 kahit nasa harapan si number 24 ng Lebanon. Resulta, pasok ang bola. With Parks, Amos, he will try from downtown. Oh, he gets the bounce. Isa lang yan sa mga magagandang ginawa ni Mason Amos versus Lebanon. May ibubuga, di ba? Dagdag pa yung kabataan niya. Meaning, matagal pa kikinabangan ng Gilas si Mason Amos in case na maisalang talaga siya ni Coach Tim sa bakbakan. Bagay na bagay talaga siyang mapabilang sa susunod na regular ng Gilas Pilipinas katulad ni Kevin Kembao, Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo. Sila yung future talaga ng pambansang koponan eh. At sa tulong ni Coach Tim Cone, bunga na rin sa itinala niyang achievement sa loob at labas ng PBA. Sa tingin ko may patutunguhan ang ating koponan. So guys, maraming salamat.